Pwede ba talagang pagsabayin ang pagmamahalan, pamilya, at negosyo? Sa video na ito, ikukwento ko kung paano kami bilang mag-asawa parehong may sariling negosyo. Pero, iisang pangarap ang binubuo. Kung ikaw ay misis na gustong tumulong sa iyong asawa sa income o mister na gustong suportahan ng iyong misis sa sariling diskarte, this video is for you. Real talk ito, hindi perfect ang aming setup, pero may natutunan kaming paraan na gumagana naman. I'm Marisa Martinez at isa akong ESL teacher dati. Umuwi ako sa probinsya pagkatapos kong mag-resign. And at that time, nagtayo ako ng isang coffee shop. Ngayon, minamanage ko ang aming family business under our family brand. Kasama yung asawa ko. So, bago kami mag-asawa, may sarili na kaming mga negosyo. Bumalik nga ako sa Baguio para ipagpatuloy yung pag-aaral ko na natigil ko dati dahil nga sa nag-ESL ako, na nawili ako sa ESL industry. Kaya hindi ko natapos nung time na yon yung aking course na accountancy. So, bumalik ako sa Baguio at nag-aral ako, pero hindi ko na tinuloy yung accountancy. Kinuha ko naman ang financial management. Nung time na yon, nagpatayo rin kami ng isang small snack house eatery. Yung asawa ko naman, nag-start siya sa hollow blocks business. Before nang mag-asawa kami, nakakuha siya ng nag-start siya sa isang maliit na dump truck para sa aggregates at saka sa hollow blocks niya. Eto na, nung kinasal kami, nagbago yung lahat. Natapos ko actually yung financial management na kurso ko. And binitawan ko na yung negosyo na pinatayo ko sa Baguio. Umuwi ulit ako ng probinsya. At yun nga, kinasal kami. Binitawan ko yung mga negosyo ko na yon dahil nga emotionally na-stress ako at it's all a mess. Yan. So hindi ko siya na-handle. First time ko din kasi mag-handle ng negosyo. Yung pinaka-main business namin at that time is yung aggregates at saka hollow blocks. So ako yung main support ng aking asawa. And at that time, kailangan ko din siyang tulungan. May nag-open na extension office dito sa Bontoc, yung isang insurance company. And na-hire ako bilang isang administrative assistant. So, sabi ko, i-try ko nga rin yung corporate setup. At ma-apply din yung napag-aralan ko sa universidad. Ngayon, doon ko naman naranasan yung security ng sweldo. Ewan ko, pero hindi pa rin nawawala sa akin na bumalik sa pagnenegosyo. Nang matapos yung renovation ng aming bahay noong 2019, nag-decide na rin akong mag-resign at bumalik na ulit sa pagnenegosyo. Doon ako nagbukas ng frozen shop sa tulong na rin ng aking asawa at saka yung sa main business namin. Doon ako kumuha ng kapital. So dito nag-start yung dalawa kaming nagnenegosyo na as a couple. At dito namin sinet up yung roles namin sa pagnenegosyo or ano yung role namin bilang couple. So, nilinaw namin, siya yung may hawak sa aggregates at hollow blocks business kasi yun yung main family business namin. Ako naman, in charge ako sa frozen shop business as a support sa aming main na negosyo or additional stream of income na rin. At sa mga business ideas na venture out ko na pwedeng mag-supplement sa kita, lalo na kapag lean season sa construction business. Teamwork ang style namin. Hindi ibig sabihin na ako ang boss sa lahat ng negosyo. May kanya-kanya kaming lakas. Pero, may isang direksyon. Ang pamilya. Siyempre, may mga challenges. At minsan, parating nagka-clash yung mga sa decision. Minsan parang unfair kasi parang ikaw lahat. Sa bahay, sa negosyo. Pero, we are open to communicate at natutunan namin na i-honor ang isa't isa. Napakahalaga ng clear communication. Yun, yung mga weekly catch-up at saka mga decision boundaries. Oo, madaling sabihin, pero pag andun ka na mahirap. Yes, yun talaga yung challenge. So, you have to work it out, both as a couple. Dito naniniwala kami na ang negosyo ay hindi lang parati sa pera. Legacy ito. Gusto naming maging example sa mga magiging anak namin, sa susunod na henerasyon, na pwedeng pagsabayin ang pamilya at sariling diskarte. Hindi siya hiwalay. Actually, pwede mong pagsabayin ang pamilya at business. Basta, may respeto at of course, sistema.
Sa ating mga negosyante na small business owners, normal na yung setup natin na nagbi-business tayo, na meron tayong family business. So, hindi pwedeng ihiwalay ang pamilya. So, dito, tanggapin na natin na mag-isa sila. Kung mag-asawa kayo at pareho kayong may pangarap, huwag kayong matakot magnegosyo. Huwag kayong maniwala sa haka-haka na baka masira ang relasyon nyo. No, you can work it out. Hindi nyo kailangang iwan ang isa't isa para lang umasenso. Pwede kayong magnegosyo ng separate, pero iisang direksyon. Basta malinaw ang role at malinaw ang layunin. Yun ang naging setup ko eh. Kung nakarelate ka sa kwento namin, subscribe for more real talk na tungkol sa buhay negosyante at pamilya. Share this video sa asawa mo. Baka ito na ang simula ng business partnership ninyong dalawa.